information to record mo. So, the first topic is all about functions. So, sabi ko nga, dito sa module na to, ito yung i-discuss natin. Functions, inverse of functions, operations, and composition of functions. So, when do we know if the given is a function? So, let us consider the table. This one. So it says there that table 1 is a function while table 2 is not. So let me open my board po. So table 1 is an example of function while table 2 is not. So let's analyze each table. So for table 1, it talks about the top 4 weekly average primetime network viewers for the 2007 to 2008 season. So here, in every network, there is a corresponding number of viewers in millions. So it says there that for Fox, the number of viewers is 10.9. For CBS, the number of viewers is 10.1 million. For ABC, it corresponds to 8.9 million viewers. For NBC, it corresponds to 7.8 million viewers. So here, as we all know, as we check, we have two sets. The first set, that is the network. And the second set is the viewers. So let's say that Fox corresponds to 10.9. So this is mapping. We have to, for us to say that it's a function, there are two sets. The first set is this is the domain or the set of X values, which is the network. This is the domain. That's the first component. These are the set of X values. While the viewers is the range. These are the set of Y values. So in every value of X, there is a corresponding value Y. The domain is also the input. In every input, there is a corresponding output. Your output is the range, your input is the domain. So, bawat value sa input natin, dapat meron siyang corresponding output. Hindi pwedeng you have the input, tapos wala tayong output or result. Dapat laging meron. And sa first component natin, as we check, there is no repetition. Walang naulit. That makes table 1 a function. So, dapat meron kang two sets. The first set, first component is the domain, which are the set of X values. The output is the second set or the range, which is the set of Y values. And it says there that in every input, there should be a corresponding output. And there is no repetition sa first component natin or sa input. So, we can use table mapping diagram. So, we can represent function using
mapping diagram. So that's the first way of representing a set. While table 2 does not satisfy function. Bakit? So here, table 2 is about the top 4 best-selling automobiles in the United States for 2008. So here, your input is the manufacturer and the output is the model. So your domain here is Toyota, Honda, Toyota, Honda. Okay? Toyota corresponds to Camry and also Corolla, while Honda corresponds to Accord and also Civic. So sa mapping diagram, your input here is Toyota and Honda kasi twice silang naulit. That's your domain, Toyota and Honda. Sa bawat input natin, dalawa yung output nila. Like Toyota corresponds to Camry and Corolla, while Honda corresponds to Accord and Civic. So upon checking the diagram, the mapping diagram, dalawang beses o dalawa yung output ng ating input, which is hindi pwede. Okay? So makikita natin sa mapping diagram na dalawang beses dito na ulit. Yung input natin na Toyota at Honda, dalawa yung output. Kaya hindi siya function. Unlike sa table 1, tag-iisang beses lang sila. Okay? So, this is also called one-to-one function. So, pag sinabing one-to-one function, unique ang input natin. Pag sinabing unique, walang nauulit. Ganon din yung output niya. Okay? So, when we define function, based on the example, a function is a correspondence between two sets. So, we have the first set is the domain. The second set is the range. Two sets of elements. Tawag natin dito, sa domain natin, we have set of x values. Ang mga x values natin is, so pag nagsusulat tayo ng set sa mathematics, di ba? Let's say this is set A. So, ang domain niya, so ang set A natin, we have set of ordered pairs. Fox corresponds to 10.9. CBS corresponds to 10.1. ABC corresponds to 8.9. NBC corresponds to 7.8. Yan yung mga ordered pairs natin. From mapping, we can also use check natin ang set of ordered pairs para malaman natin kung function ba siya. Dito kasi we're using mapping diagram. Sa mapping diagram, titingnan mo lang kung mayroon bang dalawang output, two or more outputs sa bawat input. So, pag isa lang, ang output nila, then it's function. Otherwise, pag two or more, ang output nila, hindi siya function. It's just a relation. So, number 1, table 1 is function. Now, table 2 is relation. Relation class is just a set of ordered pairs. Pag sinabi natin ordered pairs, meron tayong x and y coordinates. Diba? Eh, ang x natin, that's the domain. Ang y natin, that's the range. So, given set A, we name table 1 set A. Pag nagbibigay tayo ng set, if we name a set, we use uppercase letter. So, kung kukunin natin yung domain ng set A, yun yung mga x values natin. Ito yun, yung input. We have box. Pag nagsusulat tayo ng set, we enclose it by curly braces. Open and close curly braces. Tapos we put comma sa bawat elements. Okay, so Fox, CBS, ABC,
NN, BC. Yan yung domain for set A. For the range, yung mga Y values natin, yung output natin. Kung number, pwede mo naman yan i-arrange from lowest to highest. 7.8 and 8.9, 10.1, and 10.9. Yan yung mga set of Y values natin. Ang domain kasi ay set of X values, which is the input, while the range is the set of Y values, yung second component natin. Okay? So, pag ang given ay set of ordered pair, titingnan mo yung first component, yung domain mo. Pag walang naulit, function siya. Pag may naulit, then it's just a relation. Pag sinabi kasing relation, you have set of ordered pairs. At ito ay ordered pairs. Ito yung x, y, another ordered pair, x, y, and another ordered pair. Pag sabing ordered pair, di ba, pares. Meron kang x coordinate with y coordinate. Set P, sabi natin, it's a relation. Kasi sa first component natin, dalawa yung output nila. Function, dapat walang repetition sa input. Okay? So, pag sinulat natin yan from mapping diagram to set of ordered pairs, meron tayong Toyota corresponds to Camry. By the way, ordered pairs doesn't matter ha, kung sino mo sa kanila. Toyota corresponds also to Corolla. Honda corresponds to Accord. And also, Honda corresponds to Civic. So, kung titignan natin, naulit ang Toyota in Honda. So, this is just a relation. Ito naman, function siya. Kasi walang naulit sa x coordinate or sa domain natin. So, if we are going to identify the dominant range, pwede pa rin naman natin makuha class ang dominant range, even relation siya. Kasi meron naman silang x and y. Right. So, for set P, ang domain natin, take note sa set, hindi pwedeng may mauulit. So, pag may naulit, isang beses mo lang yun isusulat. Toyota and Honda. Yun yung elements natin for the domain. For the range, we have Camry, Corolla, Accord, and Civic. So, that's how we write set. Diba? Using capital letter, tapos i-enclose mo sila sa open and close bracket. Okay? Tapos sa bawat, tawag dito, sa bawat element niya ay may comma. Okay? So, pwede kasi dito, lagyan mo ang name ng set D for domain. Dito naman for set R for range. Okay? Or sulat mo, word na domain and then range. Okay? So, that's the first part. Yan. Function is a correspondence between two sets of elements such that each element in the first set, there corresponds one and only one element in the second set. Sa bawat input, dapat isa lang ang magiging output niya para masabi function siya. Okay? So, next. So, again, we have different representation. The first one, mapping diagram, para malaman natin kung function. Titingnan mo lang yung arrow. Kung meron bang na-ulit sa ating input. Check mo yung input kung isa lang ba ang kanyang output. Otherwise, pag merong repetition sa output, then it's just a relation. Pag naman set of ordered pairs, titingnan mo yung first set.
Pag may naulit, it's just a relation. Kapag unique lahat ng ating input, then it's a function. Next. So again, the first set is the domain, the second set is the range. So nandyan din naman naka-specify, yung sinulat ko, ano yung domain, ano yung range. Set form of the definition of function. A function is a set of ordered pairs. Actually, function class is a special type of relation. Okay? It's a special type of relation. Kasi meron ka pa ring set of ordered pairs eh. Function man yan or hindi. You have set of ordered pairs. Set A, ayan yung mga ordered pairs natin. Set B, ito siya. So, kahit relation siya, may set of ordered pairs siya. Kung function siya, may set of ordered pairs din nun siya. So, function is a special type of relation. Bakit? Kasi ang function, you still have set of ordered pairs. Kaso, sa function, magiging function lang yung set of ordered pairs mo kung walang repetition sa input or sa domain. Relation siya kung meron ka lang set of ordered pairs, whether na ulit or hindi. Yung ating first component o yung ating domain. Yan yung next part. Ayan. Next, let's try this example. Example 1, function specified as sets of ordered pairs. So, titingnan mo lang naman dyan kung yung set of ordered pairs mo ay may repetition sa domain. Pag meron, so, relation siya. Determine whether its set specifies a function. If it does, then state the domain and range. So, sa set S, we have the set of ordered pairs 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 5, 4. So, titingnan natin yung mga domain natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, unique silang lahat. So, set S is a function. Set B, 1, 2, 3, naulit ng 2, tsaka 1. So, these are just relation. So, sabi sa instruction, if it does, then state the dominant range. So, for set S, ang domain natin ay, so, I use uppercase D for the domain. Lahat ng ating input. So, 1, arrange na natin, 2, 3, 4. 5 pa pala. 4 and 5. Yun yung domain natin for set S. For the range, we have 3. So, 2. Meron 2, 3, 4. 2, 3, 4. Make sure sa elements natin, walang nauulit. Kahit naulit dito, isang beses lang kasi natin yung sinusulat, yung elements. Kung may naulit, isang beses mo pa rin siya isusulat. Letter B, sabi pag function naman eh. So, sa relation, kunin na rin natin yung dominant range. So, for set B, ang domain natin, 1, 2, and 3. So, 1, 2, and 3. 1, 2 ulit. So, range naman niya, we have 2, 3, 4, and 5. 2, in-arrange ko na ha, from from lowest to highest. 2, 3, 4, 5. Yan siya. Okay, nasundan po ba? Okay. Thank you. Next. So, nandiyan din yan, yung sagot. How about kapag equation naman? Paano naman natin malalaman kung ang given ay equation? Paano natin malalaman kung siya ay function? Yes po, Joel.
Ma'am, yung pagsagot po ba sa range, kailangan po ba mauna lagi yung mababang number bago yung Pag pataas? number po, i-arrange nyo na lang from lowest to highest. Ganun Ganon din po po sa lagi siya. domain. Or pwede po kahit mauna yung 4. Pag number nga, pag number, i-arrange nyo na para wala kayong nakakalimutan dito. Okay po. Thank you, ma'am. Okay. Alright, next. So again, first representation ng function ay sa mapping diagram. Second ay set of ordered pairs. The third one, kapag given naman ay equation. Paano natin malalaman kung function siya? So, in an equation with two variables, pag sinabing variables, these are letters. Commonly, ginagamit natin x and y kung two variables. Pero any letter yan, class. From A to Z, pwedeng Greek letters. Yan. Pero commonly nga, x and y ang ginagamit natin. X, Y, Z, yung three variables. So, in an equation with two variables, if to each value of the independent, so let's say this is the equation, y equals 3x minus 5. Ano ba ang variables natin dito? X and y. Kapag daw sa equation na may dalawang variables, if to each value of the independent, here, x is the independent variable and y is the dependent. The question is, bakit naging independent si X? Bakit naging dependent si Y? Kasi, pag nagsosolve tayo ng equation, kung gusto mo itong i-graph, ang gagawin mo, magbibigay ka ng X values. Ikaw magbibigay ng X values. So, hindi natin makukuha si Y kung hindi ka magsiset ng X values. Let's say your value of X is negative 1, 0, and 1. Any real number naman po yan. Okay? So, para makuha ko yung Y. Kaya si X ang independent. It can stand alone. Di ba? Pag sinabing independent, can stand alone. So, hindi makukuha yung Y values. Hindi ka magbibigay ng X values. So, dependent cannot stand alone. Cannot stand alone. Yan. So, magsaset ka ng x values mo para mag-graph mo. Like for example, if x is negative 1, you're going to plug in that sa equation. Ng value ng x mo, negative 1. So, then simplify it. 3 times negative 1 is negative 3 minus 5. Dahil pareho silang negative, i-add mo sila. Kopyahin mo yung sign nila. So, negative 8. If x is 0, so plug in 0 sa equation. Yung value ng x, 0 na, minus 5. So, 3 times 0, it's 0, minus 5, it's negative 5. So, nakukuha natin yung value ng y kasi nag-set ka ng x values. So, later, ituturo ko bakit ito yung mga values na ginamit mo. If x is 1, so plug in mo naman ng 1 sa x. Yung x, papalitan mo ng 1. So, 3 times 1, it's 3, minus 5. So, dahil magkaiba sila ng sign, subtract. 5 minus 3, 2. Then, copy the sign of the bigger number. Mas malaki si 5, so negative 2. Pwede mo nang i-graph. From your table of values, ano yung mga value natin? Ano yung mga set of ordered pairs natin? Negative 1, negative 8, 0, negative 5, 1, negative 2. These are some ordered pairs. So, kung check natin, wala naman talaga mauulit dyan sa input. Siyempre, gagamit ka ng mga iba't ibang x value. Pa? So, actually, merong linear function, merong linear equation lang. So, hindi lahat kasi ng equation class ay function. Okay? Hindi porket equation siya, function na siya. There are some. Okay? So, ganun din dito sa equation. Hindi lahat ng equation ay function. So, sa linear function, tatlo lang ang graph
na kino-consider na function. Ano yung mga yon? Dahil ang slope nito ay positive, yung graph niya, yan, pointing to the right. Pag ang slope ay positive. Pag ang line ay pointing to the left, ang slope ay negative. Both of them are functions, whether positive man or negative. Pag ang slope ay function silang tatlo. Okay? Functions yan. Pero, yung pag ang line ay parallel sa y-axis, ang slope kasi nito undefined. Yan. This is just a relation. So, explain ko na lang yan later. So, paano malalaman? Pag ang slope mo ay defined, sinabing defined, real value niya. Eh, ang positive numbers, negative numbers, ay part ng real numbers. Pati sa zero, it's a real number. Pero pag undefined, hindi siya part ng real number. Okay? So, sabi dito, para malaman kung function siya, given ay equation, if to each value of the independent, sa bawat value ng x, there corresponds exactly one value of the dependent. Pag nag-input ka ng x values, dapat meron yung output. Hindi pwedeng wala. Okay? Then the equation defines a function. If there is any value of the independent variable to which there corresponds more than one value of the dependent, diba? Hindi pwedeng may input ka, tas dalawa yung output. Hindi na siya function. Then the equation does not define a function. Since an equation is just one way to represent a function, we will say an equation defines a function rather than an equation is a function. So, ano yung shortcut para madali nating ma-identify kung function siya? Instead na mag-solve ka pa bago mo pa malaman na function siya. Kasi itong equation na to, it's a function. Okay? Napakahaba ng solution bago mo malaman kung function ba siya or hindi. Diba? At saka, paano mo malalaman kung ano yung mga x values? Yun yung mga question na for sure na nasa isip. Paano, bakit negative 1, 0, 1? Pwede naman 2, 3, 4, 5, any value. Any real value. So, later po, meron yan. Okay. So, let us try muna tong example na to. Determining if an equation defines a function. So, doon ako sa shortcut ha, para madali nyo malaman kung function ba siya or hindi. So, pag given na equation, ang titingnan nyo lang yung mga mathematical symbol. Okay? So, letter A, y equals x squared minus 4. Ano ba yung mathematical symbol na sinasabi? Pag ang may mathematical symbol like square root, yan. Bawa, y equals x squared minus 4, y equals square root of x minus 1, y equals x cubed. Pag si x lang yung may mga symbol, function yan. Like this one. Si x lang ang square. That symbol also, right? Square root. Sa loob ng square root, ang may symbol lang, x variable. So, function yan. Next, x cubed. Si x lang ang naka-cube. So, it's a function. Pero pag y ang naka-square, or both of the variables ay may square, or may cube, or may square root, whatever. Pag y, halimbawa, x equals y squared is 4. Dito, si y ang square. Another, y equals, not y, x. X equals square root of x, square root of y. Pwede naman x plus y. Halimbawa yan. Or x equals square root of y
or x equals y cube, si y ang may cube, pwede rin both of the variables, x squared plus y squared is 1 equals 16, or square root of x plus square root of y equals 16, let's say, x cube plus y cube equals 8. Pag y variable naman ang may symbol, mathematical symbol, whether square man yan, square root, cube relation lang, class. Hindi mo kailangan solve yan. Sa module, sinolve niya. So, ipapakita ko rin that's the long method. Okay? So, dito, ang technique dyan, function siya kung si x variable lang yung may mga symbol, mathematical symbol. Squared, square root, fourth root, and so on and so forth. Okay? Dito naman, pag y ang may symbol, or both of the variables ang may symbol, relation yan. So, dito, dahil si x lang ang may square, this is function. Dahil both of the variables has square, this is the relation. So, meaning, hindi lahat ng equation ay function. Meron kasing mga equation, relation sila. O, nakuha? Sundan ba yon? Okay. So, paano naman pag nag-long method ka? Anong gagawin natin? Pag long method ang ginawa mo, let's see sa table of values. Yung letter A, y equals x squared minus 4. So, this is quadratic actually, equation. Kasi, ang highest degree niya ay 2. Pag nag-set ka ng mga x values, sa quadratic, ang domain kasi niyan, any real number. Parang ang linear. Ang domain ng real ng line, ng linear, is also any real number. Sabihin, pwede kang gumamit ng positive, ng negative, ng zero, ng rational, irrational, whole number, anything na real. Ganun din ang quadratic. So, mamaya ituturo ko paano malalaman yung dominant range nila. So, sabi natin, this is function. So, any real number, pwede tayo ulit gumamit. Negative 2, negative 1, ito yung common na ginagamit eh. 0. Pwede kang gumamit ng square root square root of 2, square root of 3, kung gusto mong mahirapan. Pwede naman yun. Dapat kasi, yung range mo, real number din. Pag nag-isip ka ng domain, pag yun yung sinet yung x value, make sure na may domain, yung range na makukuha mo, real number din. So, pag pinlog in natin ang negative 2 sa equation na yan, so magkakalculate na ako. Negative 2, if x is negative 2, dahil yan naman ay real number, ang sagot din yan real. Pag ang x mo ay real number, yan, ang x value mo ay real number din ang magiging output mo, ang y mo, minus 4, 0. If x is negative 1, If x is 0, that's negative 4. Negative 4. If x is negative 1, so 1 squared, 1 minus 4, negative 3. 2 squared is 4 minus 4. 0. So, wala tayong naulit sa domain. Siyempre, gagamitin mo mga value dyan, iba-iba eh. Okay? So, this is function. Okay? Pag gumamit tayo ng table of values, pwede mo na yan gawin. From table of values, isusulat mo yung ordered pairs. Negative 2, 0. Negative 1, negative 3.
0, -4. Yan yung mga set of ordered pairs natin. 1, -3, 2, 0. So, wala namang naulit sa input. Kita rin naman dito iba-iba ito Yan ang kailangan natin i-check. Paano yung letter B? Ang letter B class is a circle. Ang graph niyan. Ito, quadratic. So, quadratic yan, parabola ang graph niyan. So, ang letter B, x squared plus y squared equals 16. So, you have to solve this in terms of y. Ibig sabihin, dapat naka-y siya. Naka-equate siya sa y. So, x squared plus y squared equals 16. So, y squared equals 16. Nilipat natin to kasi dapat in terms of y natin minus x squared. Para makuha ang y, square root natin both sides. Kasi ang reciprocal, ang inverse ng square ay square root. Okay? Bakit? We are inverse. Pag kinuha mo kasi ang square root of 4, alam natin, paano mo nalaman na ito nga? Kasi pag in-squared mo si 2, ang sagot ay 4. Makukuha mo dapat yon. So, kaya, ang kabaliktaran ng square ay square root. Ang kabaliktaran ng cube root ay cube. Kabaliktaran ng fourth root ay to the fourth power. And so on and so forth. So, y equals, sa quadratic, it tells kung ilan ang roots niya. Roots, kung ilan yung mga values na magsasatisfy. So, you square root both sides, kaya dahil ang highest power niya ay 2, isang positive, isang negative. Square root of 16 minus x squared. So, pag nag-table of values ka na, let's try -1, 0, 1. So, 16 minus 1 squared is 1. 16 minus 1 is 15. So, square root of 15. Isang positive, dalawa ang sagot niya. Isang positive 15, isang negative 15. So, dalawa yung output niya. Kung 0, 16 minus 0 is 0, square root of 16 is 4. Isang positive, isang negative 4. So, dalawang output ng isang. Kaya siya relation. Pag kinuha mo yung 1, ganun din yan. Isang positive, isang negative, square root of 15. Which is hindi yun function, di ba? Pag ang isang input, merong dalawa or higit na. So that's why letter B is just a relation. So, di ba, ang haba ng solution bago mo malaman. So, doon na tayo sa shortcut. Ang gawin nyo na lang, tingnan nyo yung form ng function or ng equation, sorry. So, kung yung equation mo, x variable lang ang may symbol, then it's function. Pero kung y ang may symbol, mathematical symbol, even square, square root, cube, fourth root, and so on and so on. Y or both the variables, then it's a relation. Do you understand? Nasundan po ba? Okay. Now, let's continue. So, yun yung way para malaman natin kung function ba pag ang given ay equation. Next. Paano naman pag-graph? So, ito yung graph ng graph ng letter A. Yan o. Ito, yung equation na to. Y equals x squared minus 4. This is the graph. Diba sabi ko circle yung pangalawa. Yung isa parabola opening upward. Kasi positive to. Coefficient niya. Ito naman, circle. Yan. Ito yung equation natin kanina sa B. So, pag graph ang given, hindi mo kailangan, halimbawa, equation, tapos i-graph mo pa bago gamitin mo. So, may mga kanya-kanya silang gamit. Kung ang given na equation, edi tingnan mo na lang yung equation. Pag ang given ay graph, ano ang method na gagamitin? So, we're going to use naman vertical line test. Ano ba yung vertical line test? Ba? Ano ba yung itsura ng vertical line? Vertical line, yung patayong linya. Vertical line test for a function.
Yan. So we have theorem 1. Defines a function if each vertical line pag daw yung bawat vertical line sa rectangular coordinate system or dyan sa Cartesian plane passes through at most 1 point. Pag sinabing at most, 1 lang yung point na tatama doon sa graph. Okay? 1 point lang ang tatama. So, pag gumamit ka ng, ito yung graph nung kanina, sabi natin, function to. Ito naman, relation lang. Bakit? Sa vertical line test from the vertical line, magdodrawing ka ng vertical line dyan. Vertical line, to yung itong broken line na to. Patay yung linya. Sa graph ka maglalagay ha. On the graph. Sabihin sa mismo graph. Pag isa lang yung point na tumama, kahit saan ka dito maglagay, yan, kahit saan ka dyan maglagay, ay isang point lang yung tatama dito sa una. Right, dito. Basta sa graph ka dapat. Ang hirap nga lang yung sulat. Okay? Lagay ka dyan ng vertical line sa graph. Pag isang point lang ang tumama, then it's a function. Pero pag 2 or more points ang tumama, dito lagay ka ng vertical line, dito, ayan, 2 points ang tatama. Pag 2 or more points ang tumama sa vertical line, relation na lang siya. Siyempre, ito pinakamadali sa lahat. Pag ang given ay graph, hindi naman laging graph ang given. So, this is for number 4 representation. Number 1, mapping diagram. Number 2, set of ordered pairs. 3, given na equation. 4 naman, graph ang given. So, napakaraming way para malaman kung function ba or relation lang. Now, agreement on domains and ranges. If a function is defined by an equation and the domain is not stated explicitly, then we assume that the implied domain is the set of all real numbers replacements. Lagi natin ina-assume pag hindi naka-indicate yung domain, ano ibig sabihin na hindi naka-indicate? Siyempre, halimbawa, ang given na equation, hindi naman nakalagay dyan kung ano yung domain natin. Halimbawa, ito lang given. Paano natin nalaman na ito yung domain niya? Ha? So, nag-a-assume daw tayo na ang domain niya ay set of real numbers. Pag ang given ay equation, set of ordered pairs, madali kunin ang domain. Kukunin mo lang dyan yung first component, yung input. Diba? Sa mapping, ililist mo lang ano yung first component natin. How about pag-graph? Paano mo malalaman kung ano dyan? Ha? So, dito sa graph, ilocate mo ano yung mga x values na papasok sa graph mismo. Doon mismo sa graph. Ano yung mga yon? Ito. Anong value ng x kaya to? 0 plus 2? Anong name ng point na yan? So, 0. Pero yung input mo dyan, 2. Ang output mo, 0. Ito pa. This is negative 1, negative 2. 0. So, ang domain ko dyan, negative 2. Dito naman, along the y-axis, so 0 ang ano niyan, domain. Ang y mo, negative 5. So, ano yung mga domain natin? These are some domain na pwede natin ilagay. Negative 2, 0, tsaka 2. Okay? Pwede rin naman yung mga katapat dito. Basta nasa graph tayo. Bawa yan. Then, 2. Yan. So, kunin mo yung name ng point na yon. So, sa Cartesian plane class, this is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 3, and quadrant 4. Tapos, this is the x-axis, this is the y.
axis. Always name your axis. And then, sa quadrant 1, nasa positive, ito yung positive side ng x. So, yan. Ang ordered pair kasi, di ba, you always start with the x coordinate. Tapos, nasa taas ng y, that's positive. So, sa quadrant 1, both positive. Sa second quadrant, nasa negative side ka ng x. Kasi nasa left siya eh. Tapos, taas na part ng y, so positive. So, ang sign ng second quadrant, negative, positive. Sa quadrant 3, nasa negative side ka ng x, nasa babang part ka ng y, so negative. Both negative sa third quadrant. Sa fourth quadrant, nasa positive side ka ng x, nasa babahan ng y, so negative. Yan yung sign nila. So, to name a point kasi, kailangan alam mo isang quadrant siya. Pag ang point along the x-axis, 0 ang y coordinate mo. Pag ang point ay nandito, halimbawa ito, along the y-axis, 0 ang x. Pag sa along the x-axis, 0 naman ang y. Halimbawa, ito, 2, 0 yan. Ito, negative 2, 0. Ito, along the y-axis, so 0 naman ang x mo. 0, negative 5. So, kukunin mo na yung mga domain. 2, 0, negative 2. This is negative 3. Ang name ng point na to ay negative 3, 3. So, ang domain mo doon, negative 3. It's time consuming, tama? Para malaman. Pero dito kasi, kailangan, you have to list all possible domain tsaka range ng even function. So, bago tayo dyan magpunta, dito na muna tayo sa graph. So, isip. Ito na yung basis natin. By the way, bago pala yan, i-review natin, ano ba yung set of real numbers, ma'am? Kasi kanina ko pa yung binabanggit. Diba? Sa MMW, na-review to. Pero i-review ko na lang din. Wala pinis dyan. So, ano ba ang mga set of real numbers? So, we denote real numbers using uppercase R. So, sa number set, meron tayo tinatawag na set of natural numbers. These are counting numbers. Ano yung mga yon? We have 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Counting numbers. Those are natural numbers. So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Alam natin sa set, meron tayong tinatawag na finite set and infinite set. Numbers are infinite. Ibig sabihin, until now, hindi natin kayang i-identify yung last element, last number. So, meron tayong infinite set. So, ganun din dito sa numbers. Kaya, I use ellipsis. Pag sinabing finite set, meron kang last element. So, meron kang limitation. Halimbawa, set of natural numbers less than or equal to 10. So, ang elements mo, 1 to 10 lang. Pero pag sinabing set of natural numbers, infinite yon. Kasi hindi natin kayang i-list lahat yung natural numbers. So, ito yung una nating natutunan. Natural numbers. Number 1. Next is the whole set of whole numbers. So, we denote whole number using uppercase W. So, sa whole number, nadagdagan si 0. Kaya nga, meron tayong base 10. 1, 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. So, that is 0 plus natural numbers. Okay? So, meron tayong natural. Sa loob ng whole, nandun ang natural. Lumalaki yan ng lumalaki, nadadagdagan. 0 ang mas madami. 0 yung nadagdag. 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Okay? So, subset ng whole ang natural. Nasa loob niya kasi yun. Next is, lahat kasi sila under real numbers. Subset sila.
Next is integers. So we have set of integers. Yan. Meron tayong positive integers, negative integers. Positive integers, ito yung mga natural numbers. Negative integers, ito yung mga nadagdag sa integers. Kasi lahat daw ng lahat ng positive numbers ay may katumbas na negative numbers. Yan ang integers. Yan yung mga elements ng set of integers. So, infinite din yan. Kasi infinite ang whole, infinite ang natural. Pero na lang again kung may restriction yung domain. So, dito ang nadagdag si integers. So, nasa labas ulit ang integers. Ano yung nadagdag? Yung mga negative numbers. Pero silang lahat, kasama sila sa integers. Kasi 0 is whole, 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth ay natural. So, nadadagdagan ng nadadagdagan yung set of yung elements natin. 0 is neither positive nor negative. Kaya nakahiwalay siya. Pero part pa rin siya ng integer. So, a number can be part ng natural, whole, integer. Pwede naman, halimbawa 0, whole siya, integer din siya, rational din siya, and also real siya. Next is integer rational. Rational number. So, we denote it using Q. Ano ba yung mga rational? Lahat ng rational number can be written in the form P over Q, where Q should not be equal to 0, where P and Q belong to set of real. Ibig sabihin, si P pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng 0, and so on and so forth. Pero si Q, pwede siyang positive, pwede siyang negative numbers, kasi integers eh. Pero hindi siya pwedeng hindi siya any real number except 0, yung denominator. Kasi pag 0 ang denominator, undefined yan. Okay? So, hindi pwedeng mag 0 ang denominator. Bawa, 4 divides 6, an error. Imaginary siya. So, hindi pwede. Pag imaginary, dun papasok ang complex number or imaginary number. So, dito sa diagram, sa Venn diagram, nasa labas ng Q. Kasi nadagdag dito yung mga fraction. Yan, yung mga repeating decimal, like 1/3, sila ay susulat sa form ng P over Q. Pero hindi kasi sila whole number, hindi sila integer, hindi sila natural. Ano lang sila? Rational. Okay? Rational and real. Siyempre, lahat sila ay subset. Part sila ng rational number. Ang natural, whole, at integer. So, pag ang number natural, automatic, whole yan, integer, and rational sila. Pag ang number ay whole, automatic, integers din sila, rational din sila. Pag ang number ay rational, hindi lang sila pwedeng, pag nandito sa labas, hindi pwedeng yung pag rational lang talaga yung number. Pero merong mga rational na pwedeng natural, whole, at integer. Okay, halimbawa, ang 1/3, hindi naman siya natural, whole, at integer. Pero ang 2, natural siya, whole siya, integer siya, and also rational siya. Okay? So, ang mga nadagdag sa rational, repeating decimal, terminating decimal, pag sinabing terminating, bawa 1/2. We know that's 0.5 yan, terminating decimal. Merong last digit. 0.3, 0.5, 1.8, yan, mga terminating decimal. Okay? Pero hindi kasi lahat ng fraction, hindi lahat ng number ay nasusulat sa form ng P over Q. Yun naman ang disjoint ng rational, which is irrational. Diba? Kaya hindi pwedeng ang number
are both rational and irrational. Isa lang. Pag ang number rational, never siya magiging irrational. Pag ang number irrational, never din siya magiging rational. Kaya mamimili lang kayo dyan lagi. So, Q prime. So, ito naman yung mga number na hindi kayang isulat sa form ng figure. Okay? Hindi nasusulat sa figure. So, meron palang mga decimal number na hindi kayang isulat sa fraction form. Ang tawag sa kanila, non-terminating, non-repeating. So, dahil pag ang number rational, hindi siya magiging irrational. They are disjoint set. Diba? Pag sinabing disjoint, they don't have common intersection. Magkaiba kasi sila eh. Ang rational kasi, kayang isulat sa form ng A per cube. Nandito lahat yung perfect square, perfect cubes. Yan, dyan siya. Pero nandito yung mga hindi perfect square, hindi perfect cubes, like square root of 2, pi, e, square root of 5, cube root of 8, at cube root of 8 wala. Cube root of 9, yan. Yung mga hindi perfect. Yan yung mga non-terminating or non-repeating. Ibig sabihin, hindi na uulit kasi continuous lang yung non-terminating. Diba? Continuous lang yung value nila. Halimbawa, square root of 2. Yan ang kanyang decimal form. 1.4142, sunod-sunod. Ganun din ang pi. Hindi mo yan kaya, class, i-sulat sa fraction form. Diba? 3.14151996. Continuous yung value niya. Ang tawag doon, non-repeating or non-terminating decimals. Ang iden, shift e, yan, sa exponential, natural exponential, ayan. Yan yung value niya. Pero, pag ang number ay either, kasi bawal na pa rin, pero pwedeng isa lang dyan. Hindi pwedeng wala sa kanila. Either rational or irrational, they belong to set of real numbers. So, kanina, tinatanong nyo, may magtatanong man, bakit ko ginamit ang negative 1 dito? Yan, oh. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Kasi mga real numbers to eh. Integers yan. Eh, ang set of integers ay part ng real numbers. Pwede kang gumamit actually ng square root of 2, square root of 3. Kasi ang irrational number are also part ng set of real numbers. So, ang universal set natin ay real numbers. Yun siya. So, sa module, aalamin natin, dahil nga infinite set yan, ano yung mga pwede pang magamit? Hindi lang ito kaya sabi ko, these are some ordered pairs. Ibig sabihin, pwede ka pa dyan gumamit, dugtungan mo yan. Sa graph kasi, kung meron kang 2 or more points, yan, ordered pairs, pwede mo na siyang mag-graph. Mabivisualize mo na anong itsura ng equation na yun. Kung meron ka lang 2 or more points. Ang line nga, 2 or more, a line determined by 2 points. Ibig sabihin, makakagawa ka na ng line kung meron kang 2 ordered pairs. So, ito lang yung mga, so ibig sabihin, 'di ba, infinite set to. Marami pang possible na ordered pairs. Ito lang yung iba niya. Kasi ito lang naman yung mga binigay nating x values. So, aalamin natin, paano po makukuha ang dominant range based sa graph. Yun ang pagbasihan natin. So, a library of elemental groups. Pag mabilis, sabihin nyo. Pag may hindi kayo sundan, magtanong po, ha? So, ito yung mga some elementary graphs. Ibig sabihin, merong mga wala pa dyan. Halimbawa, wala pa dyan ang, ito kasi linear din to. Isang linear. Wala dito ang
constant function, yung ang graph ay parallel sa x-axis. Yan. These are some algebraic functions or elementary graphs. Meron kasi tayo, function can be algebraic or transcendental. Algebraic or polynomial functions. Ano ba yung mga algebraic or polynomial functions? Linear, quadratic, cubic, yan. Value, cube root, square root, they belong to algebraic functions. Pag transcendental, ito yung mga trigonometric, inverse trigonometric, natural exponential, hyperbolic, yun yung mga transcendental. Logarithmic, they belong to transcendental functions. So, pag sinabi kasing basic or elementary graphs, ito yung mga common na nakikita natin. Pero ang common na nade-discuss lang dyan, itong linear at saka quadratic or square function. So, dito sa graph, kukunin natin yung dominant range. Paano nakuha yung dominant range nila? So, like for example, sa linear, ito na lang, yan. Sa linear, meron tayong linear function. Sa linear function, form ng linear function is f of x is equal to mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. So, sa linear, meron tayo identity function. Pag sinabing identity, di ba, sarili lang niya. Kung ano ang input niya, yun din ang output niya. Yes, tinawag na identity function. Like for example, ito ang identity function class. If x is 0, y is also 0. If x is 1, y is also 1. If x is negative 1, y is also negative 1. If x is negative 2, y is also negative 2. Kaya siya tinawag na identity function. Ang identity function ng graph niyan, line. So, paano natin kukunin ang domain yan? Tsaka range. Kunin na natin yung range. So, titingnan nyo sa graph, pag nahagip niya, this is the positive side of x, this is the negative side. Yan, yung nasa left. Ito yung positive side ng y kasi nasa taas, and this is the negative side of y, yung nasa baba. Pag yung graph, nahahagip niya to, halimbawa, 5, yun yung graph nun. If x is 5, ito ang kanyang y. 5 din, halimbawa. Kasi identity nga siya. If x is 4, meron din siya. Nahagip ng graph na to, madadali niya tong positive side x. Sa negative, ganun din. If x is negative 1, y is negative 1. If x is negative 2, negative 2. If x is negative 3, y is negative 2. Nahagip niya tong negative side ng x. Kaya, ang domain mo, kasi domain, di ba, ay input. Yan yung x values. Set of real numbers. Ibig sabihin, pwede kang gumamit ng kahit anong real value. Whether positive, negative, zero, rational man yan, or irrational. Okay? Yun yung domain ng linear function. Kaya kanina, ang ginamit ko, integer. Set of integers. Saan ba yun? Ito. Ito. This one. Kaya ang ginamit ko dito, negative 1, 0, 1. Kasi ang graph niya, nasakop niya sa domain, yung positive side at saka negative side. Okay? So, kaya ang domain niya ay set of real numbers. Any real. How about the range? Ang range daw niya ay set of real depth.
Bakit? Titingin ka naman sa taas at sa baba. Pag nasa taas, may graph sa taas, halimbawa, ito kasi if x is 5, ang y mo 5. So, meron tayong mga nagagamit din itong y values, yung positive niya. Ganon din tong negative. Kasi hindi naman pwedeng yung point ay x lang ang coordinate. Laging may kasama yung y coordinate. Kaya nga siya ordered pair. May kapareha siya. So, sa bawat input, kung negative ang input, negative din ang output. Kung positive ang input, positive din ang output. Yun yung identity eh. So, ibig sabihin, nahagip mo yung positive side ng y, ganun din yung negative side ng y. Kaya ang range niya, set of real numbers. Did you understand ang identity? Ang basis natin yung graph na lang. Next, meron din tayong tinatawag, wala kasi dyan, constant function. Pag sinabing constant function, so ang form niyan, f of x equals b. Dito kasi, wala tayong slope. Ang slope nito si, ito yung, ang graph niya ay parallel sa x-axis natin. Y equals, let's say, 3. So, sa y equals 3, ito yung graph niya, class. Parallel siya. Pag sinabing parallel, kapareho siya sa x-axis. Yung graph niya. Okay? Di ba sabi ko kanina, sa line, tatlo lang naman ang function. Pag ang slope ay positive, pag ang slope ay negative, at ang slope ay 0. And ito yung graph niya. Horizontal line. Ang slope niyan, 0. Bakit 0? So, kung ang form ng linear is y equals mx plus b, where m is the slope, so dito sa identity, ganyan siya 1 x plus 0. Kasi ang 1 times x is x. X plus 0 is x. So, dito, ang slope niya sa identity ay 1. Ang b niya, 0. Y-intercept. Dito naman, ang slope ay c. Kasi 0 times x is 0. 0 plus b, it's b. Ayun yung form ng constant. So, ang slope mo naman dito, 0. Ang b mo, b value. Any real number. So, kung ang name ng graph natin ay f of x equals 3, ito yung graph niya, class. Parallel, y equals 1. Yan, para green naman siya. Ayan yung tsura ng graph niya. Parallel sa x-axis. Kapareho siya sa x-axis. Ito, gawin natin 1. So, ang slope mo dyan, 0 class. So, ang name ng line na to is f of x equals 1. So, ang slope ay 0, ang b mo ay 1. So, paano natin kukunin ang domain niyan? Ang domain natin, pwede kang gumamit ng positive side ng x kasi may corresponding value eh. Ganun din sa negative. Kuha ka ng mga points dyan sa graph na yan. Kung ang x ay 1, kung ang name ng line na to ay f of x equals 1.
kung ang value ng x ay 1, ang value ng y is 1. If x is 0, y is 1. If x is negative 2, y is 1. Kaya siya constant. Yung value ng y mo hindi nagbabago. Yun ang ibig sabihin ng constant. Hindi siya nagbabago. So, here, ang domain mo, nahagip mo yung positive side ng x. Nahagip mo rin yung negative side. So, ang domain mo, set of real din. Pero ang range mo, kung ano ang value ng b. So, dito, kung ang value ng b mo ay 1, kasi ito yung, ang constant function class, ito yung many to 1 function. Bakit? Iba-iba yung value ng input, pero yung output ay bawa. Negative 1, negative 2, negative 3. Bawa yan ha. Ang output mo 1. Sa definition ng function naman, wala namang sinabing bawal maulit ang output eh. Ang bawal lang ay ang input. Kaya ang many to one function. Pero pag pinagbaliktad natin yan, magiging relation na yan. Yun naman yung graph niya, ito naman yung parallel naman sa y-axis. Ang name ng graph nito, x equals a. Ito kasi, y equals b. Ang y kasi is also the f of x. Yun yung notation ng function f of x. So dito, ito naman yung one to many. Pag sinabing one to many, isa lang ang input mo, halimbawa puro 1 lang, pero yung output mo iba-iba. Diba? Isa versus sa iba-ibang output. Which is hindi yan pwede, di ba? Hindi pwedeng ang isang input, maraming output. Diba? This is just a relation. Kaya ang many to one, relation. Kaya nga, halimbawa, practical application ng function and relation. Ang isang estudyante can receive only one grade sa isang subject. Bawa sa math analysis. Hindi pwedeng marami kang grade. Okay? Sa isang subject. Oh, this is math analysis. You could just receive one grade. Pero, different students, bawa, these are students, can have the same grade. Pwedeng pare-pareho silang 1, pare-pareho silang 2, and so on and so on. And that is okay. Function pa din yung class. Ang hindi pwede, ang isang estudyante, maraming grade na ma-receive. Dapat isa lang. Okay? Relation lang yung class. Pagka ang isang input, maraming output. Kaya sabi ko kanina, pag ang line ay pointing to the right, pointing to the left, para sa x-axis, yan yung mga function. Pero ito, hindi. Bakit? Pag nag-vertical line test ka, yung graph niya mismo vertical line eh. A line consists of infinite points. Maraming points yan. Sa line na yan. Eh, di ba bawal nang may makulit na set of pairs? Kaya hindi siya function. So, relation lang yan. Yan yung mga x equals 1, x equals 0, x equals negative 1. Ang graph nila ay parallel sa y-axis. Negative 1. Yan siya. Kulay blue. Eh, yung mismong graph niya, vertical line na eh. Pag nag-vertical line test ka, mismong yung graph niya, marami ng points. Kasi mismong graph niya, vertical line na. Okay? So, dito, pag sa constant, ang domain mo, set of real. Kahit anong input. Ang output mo, kung ano yung value ng b. So, kung ang name ng graph na to ay f of x equals 1, your range is y. Okay? So, that is for the constant function. Next, napakahalaga nito sa limits pag alam nyo yung graph nila. Hanggang saan lang yung pwede kasi depende sa domain. Ano lang yung mga pwedeng substitute dun sa function. Kaya nga siya limit. Hanggang saan lang pwede. Kasi hindi lahat ang domain ay set of real. Merong mga function na may limitation or restriction. Next is absolute value. So, linear, absolute value.
Plus, hindi laging ganito lang yung form ng mga yan, ha? Halimbawa, ang linear function daw, ang form ay f of x equals mx plus b. Ano yung mga ibig sabihin nun? Pag ganyan yung itsura niya, like f of x, yung mga families of linear equations. F of x equals 3x minus 5, y equals 4, f of x equals 1 half x minus 3 halves. Basta ganito yung itsura niya, under sila ng linear function. Okay? Pag constant function, ayan siya, itsura niya. Ganun din ang y equals negative x. Ito naman, negative ang slope nito. Ito naman yung graph na pointing to the left. Pag negative ang slope, ganyan ang itsura niya. Bawa, y equals negative x. Yan siya. So, mahahagip niya pa rin yung positive side ng x, ganun din ang negative side. Meron siyang graph sa taas, ito. Meron din siya sa baba ng y. So, kaya, linear pa rin yan. Okay? Under pa rin yan ng linear. It's just that, ang slope kasi niya, negative. Ito kasi, ang identity, ang graph, diba niya, ay pointing to the right. Slope niya, positive. Yan o. Pag ang line mo ay parallel sa x-axis, ang slope ay 0. Pero pag ang line ay parallel sa y, relation kasi siya. Ganyan ang itsura niya, x equals a. Ibig sabihin, pag ang form niya ay x equals 0, x equals negative 1, x equals 5, yung mga yan, ang graph nila ay to yung blue. Parallel sa y-axis. Pero pag ito, yan naman yung parallel sa x-axis. Pag ito, parallel sa y-axis. Nakuha? So, hindi kasi laging sakto na-touch niya yung, ang point ko lang, hindi laging natatouch yung origin kasi nagmo-move yung mga line eh. Basta nasa Cartesian plane. Okay? Pwedeng nandito, pwedeng nandyan, basta line sila. Ang graph nila. It's a straight line. Next, absolute value function. Ang absolute value function, ang form daw ay g of x, so number 2, absolute value function. Sa absolute value function, so let's use f of x na lang, equals, lahat ng may absolute value symbol, na syempre, si x lang ang may symbol. Kasi pagka pati y or y ang may symbol, hindi na yun function class. Yan. Ibig sabihin, ano pa yung other example niyan? Halimbawa, y equals the absolute value of x minus 1. Or f of x equals the absolute value of x plus 1. Basta may absolute value symbol, under sila ng absolute value function. So, lahat sila, ang graph nila, B-shape. Ito po. Yan ang itsura niya. So, lahat sila pa B ang graph. So, hindi laging nasa origin ang vertex. Pwedeng nandito. Siyempre, depende sa name ng function. Pwedeng nandito. Pwede rin pag gumanon na kasi pala, dyan, pwedeng pababa, babaliktad na V, okay. Sabihin may negative yun sa labas, pwede. Sa absolute value, laging positive ang sagot. Halimbawa, pag kinuha mo ang absolute value of negative numbers, the answer is always positive. Absolute value of negative 1 is 1. Absolute value of negative 2, 2. The absolute value of 0 is 0. The absolute value of 1 is still 1. Laging ang range mo, di ba ito ang range? Ito ang domain. Sa domain, pwede tayong gumamit ng negative numbers, pwede tayong gumamit ng positive number, pwede tayong gumamit ng 0. So, ibig sabihin, ang domain niya, set of real pa din. Bakit? Sa graph niya, kung ito ang basis natin, graph lang, nahagip niya yung positive side ng x, nahagip niya yung negative side ng x. Pero sa range, nasa taas lang yung graph. Wala siya dito sa baba. Kaya ang range niya, 0 to positive infinity. Bakit? Pag kasi ang domain mo negative,
ang range niya nagiging positive. So, wala tayong negative numbers na makukuha sa range. So, ang pinakamaliit na value is 0 to positive infinity. Ibig sabihin nun, 0 pataas. Pero sa domain, you may use negative numbers, positive numbers, 0. Okay lang yun. So, again, sa absolute value function, ang graph niya ay pa-V-shape. Ang domain niya, set real numbers. Sa ibang libro, ang ginagamit nila, ayan. Pareho lang yan. From negative infinity up to positive infinity. Sa range natin, sa absolute value, 0 lang yung pinakamaliit. Kasi ang absolute value of 0 is 0. Kasama sa 0, so I use bracket. Pataas. Ang ibig sabihin niyan, y is greater than or equal to 0. Okay? Pareho lang yan. Kasi range to, kaya y ang ginamit ko. Kasundan, bakit yan ang dominant range ng absolute value? Sundan po ba? May tanong? Wala. Okay, next. Square function, or this is also called quadratic. E is square or quadratic. So, ang form niyan, fx equals x4. So, ibig sabihin, lahat ng y equals x squared minus 4, y equals x squared minus x minus 1. Yung mga yan. Basta ang highest power niya ay 2. At ang may square lang syempre yung x variable. Independent lang. Y equals negative x squared minus 5. By the way, balikan ko pala yung may balikan na ako dito sa absolute value. So, sabi natin, ang graph niyan, pa-V-shape. Yan. Nagmumove ang vertex. Hindi laging nasa origin. Pwedeng nasa baba ng quadrant 1, nasa gitna. Yan. Pwede rin naman ganyan, class. Basta pa-V. Absolute value function yun. Pero pagka ang nangyari, si y ang may absolute value, V-shape pa din po. Pero, ganun ang itsura niya. Yan. Ganyan ang itsura. Ang nakukuha niya, quadrant 1 and 4, 2 and 3. Kasi di ba ito, relation to. Kasi pag nag-vertical line test ka dyan, 2 points ang tatama. Kasi ang may symbol si y. Gets mo? So, sa line, merong line na hindi function. Yun yung parallel sa y-axis. Ito. Dito naman, sa absolute value, equation lang siya, pero hindi kasi siya function. Pag si y ang may symbol, or both the variables has absolute value symbol. Itong symbol na to, yan yung absolute value symbol. Sa square function naman, ito yung form. F of x equals x squared. Bakit siya tinawag na square function? Kasi yung form niya ay galing sa area ng square. Bakit siya tinawag na quadratic? Ang highest power niya ay 2. Kasi quadratic, meaning, ang square kasi has 4 sides. Doon siya galing. Area ng square. Area of square. So, commonly, yung tawag sa kanya talaga, quadratic function. Yan. So, ang quadratic function ng graph ay parabola opening upward, opening downward, upward kung positive ang coefficient ng x. Kung negative, yan, ganyan ang itsura ng mga graph niyan. Laging nag-move yan na hindi laging ang vertex niya ay nasa origin. Pwede rin naman ang downward.
Kung ito kasi f of x equals x squared, ito naman negative ang coefficient ng x squared, downward. Pero pagka si y ang may square, halimbawa, x equals y squared. X equals negative y squared. Dahil si y ang may square, di ba relation yan? Anong itsura ng graph niya? Parabola pa rin. Laging ganon. Babalik ka sa basic graph niya. Pero, mag-iiba lang yung rotation. Okay? Yung, tawag dito, saan siya, yung direction ng graph. Ito, upward or downward. Ito naman, kapag positive, that's to the right. Ito naman, to the left. Parabola, opening to the left. Parabola pa rin ang graph, basically. Kasi quadratic sila eh. Ang highest power nila ay, yun pa rin naman yung highest power nila. They still belong to quadratic, pero equation sila. Relation lang kasi sila. Ito kasi function to. Okay po? So, balikan natin ang dominant range niyan. Sa square function, kung ito ang basis natin, yung graph na to, kung papansinin natin, nahagip niya yung positive side ng x. Nahagip niya rin yung negative side ng x. So, ang domain niya, set. Pero sa range niya, itong vertex niya, yun yung pinakamaliit niyang value. At nasa positive side lang siya ng y. Kaya, from 0 to positive, pareho sila ng absolute value. So, pareho lang silang nasa taas yung graph nila. Pero again, hindi laging nasa taas ang parabola. Pwedeng nasa baba, yung position niya. Pwedeng nandito. Pwede dito. Pwede dito. Kaya, yung range nagbabago kung nasan yung vertex. Nagigets mo ba yun? So, dito, kung yan ang function natin, kung yan yung mismong graph, kasi name ng graph na yan ito eh. H of x is equal to x squared. Kung yan yung name ng function natin, yun yung dominant range niya. So, nakabase pa rin class kung nasaan yung graph. So, kung ito yung function, ang domain niya ay set of real numbers. Ang range niya, ang lowest value or minimum value natin sa range ay 0 to positive infinity. Bakit 0 to positive infinity? Kasi ang vertex niya nasa origin eh. Ang origin, ang coordinates ay 0, 0. Ano ba ang range? 0. Ha? So, pag in-square kasi natin ang negative numbers, positive ang sagot. Lalo na pag positive ang kanyang base, positive pa rin ang sagot. Pag in-square natin ng 0, 0 pa rin ang sagot. So, ang pinakamaliit na value ay 0 sa range. Sa domain mo, pwede kang gumamit ng negative, pwede ang 0, pwede ang positive. Kaya all real numbers. Pero sa range, yung pinakamaliit na value ay 0. Kasi, pag na-square mo kahit ang negative, positive pa rin ang sagot niya. Nagigets po yun? Intindihan. Okay. So, break ko lang. Next. Cube function or cubic. Ito naman, kaya siya tinawag na cube function kasi galing naman siya sa volume ng cube. Volume ng cube is S cube. Okay? So, ang cube function, where na tayo? 4. Cube or cubic. Ang form ng cubic, ang highest power niya ay cube. So, f of x equals x cube. Yan yung mga f of x equals x cube minus x squared plus x minus 2. F of x is equal to x cube minus 4. Basta ang highest power natin ay 3 under sila sa cube functions. So, based dun sa graph natin, ng cubic, yan yung itsura ng cube function na. Again, nag-move yan. Pwedeng dito, dito, okay? Pwede rin naman dito. Basta ganyan yung itsura niya.
Sa cube function, nahagip natin yung negative sign. Kasi halimbawa, kumuha ka dito, meron siyang output, positive. Kumuha ka ng negative, meron siyang output na negative. Okay? So, pwede rin ng 0 dito. Kaya ang dominant range niya, all real numbers. Sinahagip niya yung positive side ng x, negative side. Sa y, ganun din. Meron tayong graph sa taas, meron din tayong graph sa baba. So, the domain and range ay parehong parang sa linear set of real numbers. Next is square root. Yan. Square root function. Siyempre, lahat may mga square root. They are under. Basta ang variable na naka-square root lang ay si x. Dito po, sa cube function, pag si y ang naka-cube, hindi na siya function, di ba? Relation na siya. Halimbawa, ang x equals y cube. Pagtingin nyo. So, kapag vertical line test ka dyan, dito sa part na to, dito pag nagawa ka dyan ng line, di hahagip, maraming points ang tatama sa line, dun sa mismong graph. So, hindi siya function. Ganon din pag both. Diba? Na-try na naman natin yung sa circle. So, pag cube naman, x cube plus y cube equals 8. Man siya. Merong graph dyan, merong part dyan na hindi natin masyado makikita yung kanya mismong graph. Diba? Okay. So, lakihan natin ito. 100. Kaya siya tatapos. Capital minsan siya eh. So, pero dahil nga both of the variables have cube, relation lang yan, class. Dito, si y ang may cube, so relation also. Next is the square root function. Square root function, ito yung may limitation, may restriction yung domain. Tingnan nyo sa graph. Ang domain niya, from 0 to positive infinity. Bakit? Hindi niya nagamit yung mga negative numbers dito eh. Kaya ang domain niya, from 0 to positive infinity. Yung vertex kasi niya nandun sa 0, 0. So, ang domain mo doon ay 0. So, 0 pataas. Kasi yung arrow going to the right. Ang range mo, nasa taas ka din ng positive value ng y. Wala sa baba. Kaya 0 to positive infinity din. Kaya sa square root, bawal mag-negative yung loob. Kasi hindi yun part ng kanya domain. Error siya. Kasi dito, bawal. Pero okay lang ang square root of 0. Kasi ang square root of 0 is 0. 0 is a real number. Pero bawal po ang may negative. Imaginary na yan. Okay? Kasi dito sa graph niya, laging ganyan yung itsura niya. Hindi ka pwedeng gumamit na mag-negative yung loob. Halimbawa, ang name ng function is y equals square root of x minus 1. So, ang x mo halimbawa, negative 1 minus 1. Kasi ang name ng function, let's say, ay square root y equals square root of x minus 1. So, dito kasi bawal ano ba ang bawal dito? 0. 0. Negative 1. Bawal ang plus 1. So, anong value yung hindi pwede, bawal na mag-negative yung
So, halimbawa, -1. Kasi -1 minus 1, -2. So, magiging square root of -2, imaginary. Yan. Ito yung name ng equation. So, sabi, bawal tayong gumamit ng negative numbers. Kasi pag gumamit ka, error siya. Ibig sabihin ng error na yan, undefined yung value. Hindi siya part ng real numbers. Part siya ng complex number or imaginary number. So, sa square root function, may restriction. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga values, real values, na mag-undefine yung range. Dapat kasi, kung ano yung iset mo sa domain, yung range mo, real din ang sagot. Hindi pwedeng real numbers ang domain, pero nung sinubstitute mo, undefined yung range. Bawal yun. So, ibig sabihin, hindi niya yun range. Hindi niya yun domain. Okay? Hindi niya yun, dahil bawal sa range, hindi yun ang part ng domain din. Okay? So, number 5 is square root functions. So, sa square root function, ang form niya ay f of x equals square root of x. Yan yung mga y equals square root of x minus 1, y equals square root of x plus 2, nasa labas yung plus 2, or y equals negative square root of x. Pag may negative sa labas, ito naman yung pababa. Pero pag ganun pa din, ito kasi, di ba, ang graph niya pag ganun. Ito naman, nasa baba naman siya. Pero ang domain niya, nasa positive side pa rin ng x. Halimbawa, laging pag ganun. Y equals negative square root. Nasa labas naman po yung yung negative sign. And it's okay. Ayan o. Nasa baba naman yung graph. Ano yan, Rubis? Kapag positive, di ba? Y equals square root of x. Dami namang like niyan, Rubis. Yan yung tsura niya. Laging ganyan. Paano yung graph ng y equals square root of x minus 1? Okay, try natin. Yan naman siya. Nag-move yung hindi na sa origin nag-start. Sa 1 na. So, medyo mag-iiba yung vertex mo. Ang vertex mo, 1, 0 na. So, ang domain mo, 1 up to positive infinity. Pero ang range nun, dahil 1, 0 yan, 0 ang minimum sa range. 0 to positive infinity. Pero again, these are families of square root. Ganyan lagi yung itsura. Pag may negative sa labas, like this one, sa baba naman siya. Pero pag ganun pa din lagi. Pero pagka si y ang may square root, tsura niya. Kaya siya mag-bad. Meron sa part na dyan, pag nag-drawing ka na ng line, ayan o, dito. Maraming points na tatama sa vertical line. Kasi si y ang may square root eh, di ba? Relation yan. Okay. So, dito, ang domain, from 0, pag bracket, ibig sabihin kasama itong value. Kasi yung ano natin dyan, ang vertex mo kasi dyan, 0, 0. Yun yung pinakamaliit na na domain ng x value, 0. Pataas, up to positive infinity. Pag infinity, whether positive or negative, we always put parentheses. Iba to sa ganito. Ito kasi, pag parentheses, hindi kasama si 0. Pero yung mga malapit sa kanya, like 0.001, okay lang yun. Kasama yung pag open interval. Pag close interval, ibig sabihin kasama to. Pag open, hindi. Pero, pwede mong i-consider ang, halimbawa, pwede naman dito ang 0.00. May value pa din. Real value pa rin sa range.
Dun sa graph, ang range natin from 0 to positive infinity. Sana nasusundan nyo yung concept. Paano makukuha yung domain and range. Next, cube root function. Sa cube root function, syempre, may cube root naman ng yan, x natin. Versus. After nito, mag-ano muna tayo, ha? Break. 15 minutes. So, sa cube root function, kasi baka ano na kayo, lugaw na kayo dyan. Cube root x. F of x is equal to cube root of x. So, dito, base sa graph, para makuha yung dominant range niya, bibigyan ko kayo ng copy nitong board, ha? So, hintayin niya lang. Tsaka yung video, i-upload ko pa yun sa YouTube, eh. So, ito po, ito yung graph ng cube root function. Nahagip niya yung positive side ng x, nahagip niya yung negative side. Kaya ang domain niya, set of real. Ganun din sa range. Meron tayong graph sa taas, meron tayong sa baba. So, all real groups. Okay? So, kailan siya magiging relation? May cube root si y. Diba? Or both of the variables may cube root. Relation yon. Domain. Okay? All real numbers. Ganun din ang range. All real numbers. Bakit? Sa cube root kasi, pwede mong kunin ang cube root ng negative numbers. Tingnan. Cube root. Cube root. Ay, diba? Cube root of 8. Negative 8 is negative 2. So, kahit negative yung loob, okay lang. Kaya kasama yung negative numbers. Siyempre, kung positive, okay din yan. 2. Kaya, ang domain niya, all real numbers. Ganon din ang range. Pwede tayong makakuha ng negative, diba? Kasi ang cube root of 8 is negative 2. Pwede tayong makakuha ng negative numbers. Pwede rin tayong makakuha ng negative numbers. Pwede rin kunin ng cube root of 0. Siyempre, cube root of 0 is 0. Cube root of 1 is 1. Ayan. Ang cube root naman, ang inverse niya ay cube. Bakit? Kasi 'di ba, ang cube root of 8, sabi kanina, ay 2. Kasi pag kinuha mo yung cube ng 2, ang sagot ay 8. Pag kinuha mo yung cube root of negative 8, ang sagot ay negative 2. Kasi, ang cube ng negative 2 is negative 8. Diba? Sa square naman, sa square root, ang inverse niya ay squared. Kasi, ang square root of 4 is 2. Kasi pag squared mo si 2, that's 4. Ang square root of 9 is 3. Kasi when you squared 3, the answer is 9. At the answer is 9. Yan siya. Okay? So, mahalaga yan. Alam natin yung first. Okay? So, ano muna tayo? It's 3:15. So, 3:30. Resume tayo 3:30, ha? Mag-ano po muna tayo, break time. Kasi baka pagod na yung mga utak nyo. Yung nakadata, pwede naman pong mag-leave muna. Balik na lang po ng 3:30. Okay, pwedeng kumain, CR, sige po. Skip ba to? Ay, sige, skip ko na muna.